Maris POV. Marie! Ang swerte naman yung ganda mo. Biruin mo. Kapapasok mo lang ulit eh. Ikaw na naka-assign para maglinis sa opisina ni Sir Jaguar. Tili na bungad sa akin ni Rita na ikipinanlaki ng mga mata ko. Ha? Ano? Hindi ko na naman mapigilan ang pagwawala ng puso ko. Hindi ko pa nga lang nakakaharap si Jaguar ay para na ako natataranta. Oo, Jaguar na dahil yun naman talaga ang totoong pangalan niya. Hirap na hirap nga ako makatulog kagabi dahil sa hindi inaasahang paghaharap namin sa restaurant. At bakit naman parang hindi ka natutuwa? Ayaw mo bang makita ang ubod gwapong boss natin? Gusto mo bang palit na tayo? Sa parking lot ako ngayon. Suggestion nito na agaran kong tinanguan. Mas mabuti pa nga doon na lang ako sa parking lot tapos ikaw. Aray! Hindi ko natapos ang sasabihin dahil kinutasan nitong ulo ko. Gagita ka? Naniwala ka naman? Kung pwede nga lang eh, alam mo namang bawal. Nag-aagawan nga kami doon tapos ikaw parang ayaw mo pa? Maktol nito, kaya napanguso na lamang ako. Isa na rin ito sa ikinababahala ko. Yung hirap pa akong makaharap siya pero wala akong choice kasi empleyado niya ako. So sa ayaw ko man o hindi, kailangan kong ihanda ang sarili ko. Kung bakit ba naman kasi ang hirap-hirap makaalis sa hotel na to. Tapos kinailangan ko pang magtiis para malaman din ang katotohanan sa nangyari kay Jaguar. O baka naman crush mo rin si Sir kaya ka nahihiya ng ganyan. Aminin mo na, namumula ka oh. Duro pa ni Rita sa pisngi ko na ikinailing ko na lang. Tigilan mo nga ako Rita, lahat na lang ata nirereto mo sa akin. Ani ko at hinanda ng mga panlinis na dadalhin. Wala pa naman kasi itong nalalaman tungkol sa lahat maging ang pagpapanggap namin ni Jameson na magkarelasyon. Kung ganyan ba naman ako kaganda eh, talagang collect and select ang gagawin ko. Biro nito, kaya natawan na lang ako. Binilisan na namin ni Rita ang kilos. Kahit magkaiba kami ng direksyon ngayon, ay sabay pa rin kaming lumabas galing storage room. Bit-bit ng mga panlinis. Una na ako ha, good luck sa'yo Marie. May himig panunodyo ang tugon nito bago ito sumakay ng elevator pababa. Ako naman ay sa ikalimang palapag, tutungo ko nasaan ang opisina ni Jaguar. Sir Jaguar pala. Gamit ang hagdan ay nagsimula na ako maglakad at umakyat. Kailangan na rin kasing imop ang hagdanan. Kinakabahan man ng sobra ay nilakasan ko na lang ang loob ko. Hanggang sa makarating ako sa may ika-4 na palapag nang siya namang paglabas ng isang pamilyar na lalaki sa VIP room nito kung saan ito naka-check-in. Hi Marie! Bati nito sa akin kaya napahinto ako at tipid ng ngumiti bilang paggalang. Sir Victor, magandang umaga po. Formal na turan ko. Pwede bang makisuyo sandali sa'yo? Can you clean my room? Total, may dala ka rin namang panlinis. Pakiusap nito kaya napatang mo na lang ako. Trabaho namin ang paglilinis kaya wala akong karapatang humindi, lalo pa sa mga VIP guest namin. Kailangan ko lang bilisan dahil baka malaki ang lilinisan sa opisina ni Jaguar na yon. Pasok ka. Paanyaya nito kaya yumuko ako at pumasok. Saglit ko pang nilibot ang mga mata sa kabuuan ng kwarto. Napakaganda nito at napakalaki. Mas malaki pa sa apartment na narerentahan namin. Parang condo unit na rin kung tutuusin at alam kong napakamahal ng isang araw na check-in dito. Mga mayayaman lang gaya nila ang nakaka-afford na halos dito na nga tumira. I supposed to request for the janitress to clean my room. Gladly, nakita kita. Sambit nito kaya tipid lang akong ngumiti. Iniiwasan ko rin na makipag-usap sa lalaki dahil alam ko namang siya ang pinakaunang dahilan kung bakit mainit ang dugo sa akin ni Miss Telma. Sinimulan ko na rin ang pagwawalis habang si Sir Victor ay nakaupo lang sa malapad na couch. Mabuti na lang at hindi naman gaanong maalikabok at kukonti lang din ang liligpitin. By the way, bakit nga pala nalipat ka sa trabaho? Hindi ba't nasa front desk ka the last time? Kuryosong tanong nito kaya formal akong sumagot. Iyon po kasi yung desisyon ng head ko, sir. Tipid na sagot ko lang habang nakapokus pa rin sa ginagawa. To be honest, masyado kang maganda para maging isang janitress. Pansin ko medyo malapit ng boses nito, kaya napaangat na ako ng mukha. Nanlaki na lang ang mga mata ko nang makitang nasa malapitan ko na pala ito
habang nakangisi. Bahagya ako napaatras dahil sa naramdamang pagkailang. Bigla akong kinabahan sa kilos nito at sa mariing titig na parang nanguhubad. Kanina parang kay bait ng itsura nito, tapos ngayon mukhang sinapian bigla ng kamanyakan. Sir, ano pong ginagawa niyo? Nautal na tanong ko dahil sa kaba. Habang umaatras kasi ako ay humahakbang naman ito papalapit sa akin. Bakit ka pa nagpapakahirap na magtrabaho? Gayong pwedeng-pwede ka namang kumita ng triples sa sasahurin mo rito. Well, I can offer you hundred of thousands if you want. Nakangising alok nito kaya nanindig ang balahibo ko. Hindi naman ako tanga para hindi maunawaan ang kalaswaang pinapahiwatig nito. Sobrang kinakabahan man ay pinilit kong sariling maging matapang at matatag. Kayang-kaya ko siyang sampalin pero sa ngalan ng trabaho ay hindi ko to gagawin. Lalo pat VIP guest siya rito. Excuse me po sir, aalis na po ako. Anikot akmang lalampasan na sana to nang bigla niyang hawakan ng isang kamay ko. Why? Hindi mo pa nga natatapos ang trabaho mo. Pigil nito sa akin. Ngunit bago ko pa man mahilang kamay ko ay bigla na lamang bumukas ang pintuan kaya kapwa kami napalingon doon. Kung kanina'y gustong-gusto ko nang makaalis, ngayon naman ay parang namanhid ang buong katawan ko habang nakatingin sa seryosang itsura ni Jaguar. Umiigting ang panga nito habang matalim ang titig sa amin. What are you doing here? You're supposed to clean my office. Baritono at may tunog galit sa boses nito kaya malakas kong hinablot ang kamay ko mula sa pagkakahawak ni Victor sabay yuko. Ewan ko, wala naman akong ginagawang masama pero sa tipo ng salita nito ay parang may mali siyang pagparito ko. And you? Kuyog ang kamao nitong bumaling kay Victor. Anong balak mong gawin sa janitress ko? Hindi bayaran ng mga empleyado ko dito. Galit ang tono ng boses nito pero nakangisi lang si Victor. Relax, Jaguar. Nagpapalinis lang naman ako. Nakangisit na nunudyo pang boses nito. Kaya tuloy-tuloy na akong lumabas ng kwarto. Nilagpasan ko pa si Jaguar na nakatayo sa hamba ng pintuan. Para nang sasabog ang puso ko. Sobrang bigat ng dibdib ko kaya hindi ko napigilan ang panunubig ng mga mata. Rinig kong malakas na pagsarado ng pintuan. Malalaki ang hakbang ni Jaguar kaya binilisan kong pagsunod sa kanya. Wala na siyang ibang sinabi pa hanggang sa makarating kami sa opisina niya. Are you that numb? Aren't you aware that it's prohibited na pumasok sa kwarto na naka-check-in na guest? Biglang tanong nito sa galit at nang iinsultong boses. Ngayon ko lang naalala na may nabasa nga pala ako sa policy ng hotel na bawal yun. Kaso hindi ko na naisip dahil malinis naman ang intention ko na pagsilbihan ang mga guest dito ayon sa request nila. I'm sorry sir, hindi ko po sinasadya. Hingi ko ng paumanhin habang nakayuko dahil kahit saang anggulo tignan ay mali pa rin ako. Rinig ko sarkastikong tunog ng pagngisi nito. Sorry? Shit, kung hindi ko pa nakita sa CCTV na pumasok ka doon ay baka kung ano nang ginawa sa'yo ng lalaking yun. And I guess you like it too. Pangiinsulto pa nito kaya parang sinasakal ang puso ko sa sakit. How dare him? Inaakusahan niya ba ako nakipaglandian? Paano na lang kapag nalaman to ni Jameson that his girlfriend is in the guest room while holding the guest hand? Na kung hindi pa ako dumating ay tsak na mas sobra pa doon ang nangyari. Sarkastikong tura nito kaya tuluyan na naglaglagan ang mga butil sa mga mata ko. Sir, wala po akong ginagawang masama. Marangal po ako nagpapakahirap sa trabaho. Huwag niyo naman po sana bigyan ng mali siya. Kahit po ilang milyon po yung ialok sa akin ni Sir Victor o kung sino pa mang lalaki hindi ko po ipagbibili yung dangal ko. Garal-gal ang boses na paliwanag ko habang nakatingin sa kanya. Ngayon na hindi ko mabasa ang reaksyon niya habang nakaitig pa rin ang panga. We can never tell Miss Padilla. You're a single mother at may experience ka na. I'm sorry to tell you this but next time na mangyari ulit yun, masisira ang dangal mo at mawawalan ka pa ng trabaho. Malamang sabi nito sa tingin ko'y isang banta. Clean everything now. Baritaw ng tugon pa nito bago tuluyang lumabas. Tuluyan na ako napahikbi ng pag-isa. Ibang-iba pala ang sakit na dulot kapag nanggaling mismo sa taong minahal mo ang panghuhusga. Oo, single mother nga ako at may experience na. Kaya sana lang hindi niya pagsisihan ang masakit na sinabi kapag na-realize niyang siya lang ang bukod tanging nakagalaw sa akin at siyang ama ng anak ko.
Hanggang sa natapos ako hindi na muling bumalik pa si Jaguar sa opisina niya. Marahil, galit yun sa akin o baka nandiri nga, kaya ayaw ako makita. Bagay na parang pinipig ang puso ko sa sakit, lalo pat malinis ang konsensya ko. Totoong wala akong ginawang masama. Papalabas na dapat ako nang siya namang pagpasok ng malditang si Leticia sa loob. "And what the hell are you doing here?" Mataray na bungad nito sa akin. Tinatanong pa niya ako, bulag ba siya? Hindi ba obvious sa mga dala kong mop at walis? "Naglilinis po, ma'am." Walang paligoy-ligoy na sagot ko. Umikot lang ang mga mata nito. "At nasa ang fiancé ko? Bakit wala rito si Jaguar?" Magkasunod na tanong nito sa irritabling boses. Mukha ba akong tanungan na nawawalang tao? Nagmamakto lang isipan ko sa katarayan ng babaeng ito. Ngunit mas pinili ko magpakumbaba, lalo pat janitress lang naman ako dito. "Hindi ko po alam kung saan pumunta, ma'am. Lumabas po kanina pa." Ani ko pa at sinimulan ng humakbang para tuluyan ang makalabas. "Hanapin mo. Tell him that I'm here, waiting for him. Pakibilisan ha." Parang hindi makapaghihintay na utos nito kaya nakagat ko na lang ang ibabang labi para pigilan ang inis. Inis nga lang ba? Dahil pakaramdam ko masigit pa sa ganon ang nararamdaman ko sa tuwing naiisip na magkakasama ang dalawa. "Umalis ka na! Dali! At saka wag mong lapitan ha! Tawagin mo lang. I don't want you to get in touch with him." Nakairap na tugon nito na ngayon nakaupo na sa swivel chair. Lihim ako na pa-ismid bago tumango at tuloy-tuloy na lumabas. Kung makaasta talaga akala mo pagmamayari niya ang buong pagkatao ni Jaguar. Paano na lang kaya kapag nalaman niyang may past kami ng fiancé niya at nagkaanak pa? Tsak na napakalaking iskandalo. Kaya yun talaga ang pinakaiiwasan ko. Ang madamay, ang pinakamamahal kong anak. Hindi ko naman alam kung saan hahanapin si Jaguar, kaya susubukan ko magtanong-tanong na lang sa ibang mga kasamahan ko. Pero nakakailang hakbang pa lang ako at patungo na dapat sa ibabang palapag nang makasalubong kong lalaki sa hallway. Seryoso pa rin ang mukha nito, kaya pinilit kong wag kabahan at magpakapormal sa harapan niya. Sir, nasa opisina niyo po si Ma'am Leticia. Hinihintay po kayo." Wika ko ngunit wala man itong naging sagot, maski pagtango, bilang reaksyon man lang. Tuloy-tuloy ang hakbang nito, nilagpasan ako na parang hangin. Napalunok ako habang nakasunod sa kanya ng tingin. Noong una, gustong-gusto ko makalayo sa kanya, pero bakit ngayon parang tinutusok ang puso sa ginagawa niyang pag-iwas? Naguguluhan ako lalo. Pinapakaramdaman kong malakas sa tibok ng puso ko. Bakit ko pa nga ba tinatanong gayong kahit mag-deny pa ako ng ilang beses? Hindi nagsisinungaling ang tibok nito. Shit, I still love him. Mahal ko pa rin ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat noon, pero ngayon maski pangalan ko'y nakalimutan na. Psst! Isang sit-sit ang nagpabalik sa akin sa realidad. Ni hindi ko na malaya na tumulo na palang mga luha sa mga mata ko kaya pinunasan ko to gamit ang mga palad bago nilingon ang babae. Abot ang ngiti ni Rita habang pinapakita sa akin ang bitbit niyang paper bag. Nakita ko ni Sir Jameson sa may parking. Pinabibigay niya sa'yo dahil may meeting pa raw siya kaya umalis na. Huwag ka raw magpapagutom. Ay! Kilig na tura nito nang makalapit. Tipid akong napangiti, mukhang pinaninindigan talaga ng lalaki ang pagpapanggap namin. Hindi ko tuloy alam kung paano pa ako makakabawi. Nagpasalamat ka ba sa kanya? Tipid na tanong ko. Aba syempre naman, nakita pa nga kami ni Bossing Pogi eh. Ani Rita kaya napalunok ako ng laway. Ako na lang magdadala sa locker natin ha dahil may kukunin din ako. Paalam nito na tinanguan ko lang. Hindi pa nga tapos ang araw ay parang napakarami na nangyari. Para ako masisiraan ng ulo, kakaisip sa kung ano kayang ginagawa ni Leticia at Jaguar ngayon sa opisina. At itong inis na ito ay hindi lang basta inis kung hindi selos. Sinungaling ako kung hindi ko aaminin sa sariling selos na selos ako sa dalawa. Pero tangina lang dahil wala naman akong karapatan. Sana lang malaman ko ng kailangang malaman dahil ipit na ako sa sitwasyong ito. Hirap na ako. Tapos na rin naman ako sa paglilinis sa opisina ni Jaguar. Ay ginugol ko na lang ang oras sa paglilinis sa hallway hanggang sa hindi ko na malaya ng pagtakbo ng oras. Natapos ang duty ko nang hindi ko na muling nakita pa si Jaguar. Pagod na pagod ang katawan ko na mag-out. Ano pang ginagawa mo dyan?
Tanong ko kay Rita nang hindi pa rin ito humahakbang paalis. Nakalabas na kami ng hotel at naglalakad na para makahanap ng masasakyan. Pero bigla na lang itong huminto. Hinawakan naman itong kamay ko habang ngiti-ngiti. Sabi ni Sir Jameson, hintay na raw natin siya dahil susunduin ka raw niya dito. Wika nito at hindi pa man lang ako nakakasagot ay may huminto na ngang sasakyan sa tapat namin. Buti at tumupad dito sa usapan na dapat walang ibang makakitang ibang empleyado sa pagsundo niya kahit nagpapanggap naman kaming magkarelasyon sa mga mata ni Jaguar. Lumabas ang lalaki at nakangiti ito sa amin. Get in ladies, anit at binuksan ang passenger seat. Naku sir, kayo na lang po ni Marie, may bibilin pa po kasi ako eh. Maagap na sagot ni Rita kaya hindi ko na to napilit. Enjoy Marie ha, balitaan mo ko bukas. Nakangiting tudyo nito bago nagpaalam sa amin ni Jameson. Tahimik akong sumakay sa sasakyan. Ngayon pa ba ako tatanggi gayong kailangan namin ng panindigan ang pagpapanggap na ito? How is your work Marie? Nagkita ba kayo ni Jaguar? Tanong nito kagad pagkasakay niya. Pinaandar na rin itong sasakyan paalis. Mariin ako napalunok ng laway bago kinuwento sa kanyang nangyari. Kasama ng pambabastos ng Victor na yon. Tarantado talaga yung Victor na yon. Ganon yung magbiro sa babae. Pero kapag pumatol talagang tototohanin niya. Nakaangat ang isang sulok ng labi ni Jameson habang nagsasalita. Iba pang nasa isip ni Jaguar nang makita kami. Malisyoso na ata siya ngayon. Napakarumi ng isip niya. Dismayadong turan ko. Baka nagsiselos. Anitong sinabayan pa ng ngisi kaya nakagat kong ibabang labi sabay iling. Malabo, may magandang fiancé na siya. Binisita pa nga siya kanina. Sagot ko naman. Tinatago ang sakit. Ayaw ko mag-overthink ka, but kaya ko nga naisip na magpanggap tayo dahil sa nakikita kong galit at selos sa mga mata ni Jaguar. Maaring nakalimot ang isip niya Marie, pero hindi ang puso. Natahimik ako sa sinabing ito ni Jameson. Ayaw ko namang umasa. Ayaw ko masaktan bandang huli. Hindi na kagaya ng dating lahat lalo pat nakatali na siya sa ibang babae. Kilala nun ang kalokohan ni Victor dahil kaibigan din ng lalaki yun ng close friend niya na si Jomar. Isa nga to sa gusto kong sabihin sa iyo eh. Sa birthday party gagawa ko ng paraan para makausap ng Jomar na yun. He's the only person very close to Jaguar. Kaya malakas ang kutob kong may alam ang lalaki yun sa nangyari. Sa laysay nito kaya nakaramdam bigla ako ng pag-asa para sa kasagutan ng lahat. All you need to do is to prepare yourself for the possible answers. Habol na payo niya na siyang ikinasang-ayon ko. Ihahanda ko talagang sarili. Kahit pa man maaaring ikalugmok kong malalamang katotohanan. Magmula kahapon ay hindi na kami muling nagkaharapan ni Jaguar. Iba na rin kasing naka-assign ngayon na maglilinis sa opisina niya. Kumbaga, araw-araw ay paiba-iba. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa dahil hindi na akong distracted sa trabaho o masaktan dahil baka magkasama na naman sila ni Leticia. Marie, sama ka sa akin saglit mamaya. Ani Rita kaya natanggal ang pagmumuni-muni ko. Break time namin ngayon kaya sa locker na lang kami tumambay para makapagpahinga. Sasama? Saan naman? Takang tanong ko habang nakahiga sa mahabang bench. Eto rin naman kasi nakahiga din sa kabilang bench. Kasi birthday ko ngayon. Gusto ko sana mag-celebrate tayo kahit tayong dalawa na lang. Medyo nahihiya pang sabi nito kaya napatayo ako. Uy, happy birthday! Natutuwang bati ko. Psh, huwag kang maingay. Nakakahiya, baka may iba pang makarinig sa'yo eh. Ikaw lang naman yung inimbitahan ko. Napakamot na maktol nito, kaya marahan ako napatango. Anong oras ba? Dinner na lang tayo sa labas mamayang gabi. Ite-text ko na lang sa'yo yung address ng restaurant. Pwede mo ring isama yung pogi mong anak at si Tita Charita. Alok nito, minsan na kasing nakapunta si Rita sa apartment. Kaya kilala na rin siya ng dalawa. Matapos ang break time at usapan naming dalawa, ay lumabas na rin kami para ipagpatuloy ang trabaho. Sakto namang pagbukas namin ng pintuan nang bumungad ang malditang mukha ni Miss Telma. Puro kay sismisan, trabahong atupagin nyo. Inis na utos nito, kaya nagkatinginan kami ni Rita bago tumuloy sa naka-assign area namin. Irritable naman ang bruha, katatapos pa nga lang ng oras ng break time. Siguro wala pa itong alam na nakapasok ako sa kwarto ni Victor para maglinis. Dahil kung alam lang nito, tsak na sandamakmak na pang-iinsulto na naman ang aabutin ko. Buti na lang at mukhang hindi yan pinagsabi ng malisyoso kong boss.
At natuto na ako, hindi na ako uulit pa kahit sinong customer pa or VIP ang makiusap sa akin. Para kung walang lakas habang ginagawang trabaho ko. Pakiramdam kong tamlay-tamlay ko na hanggang sa natapos kami at nag-out ay ganun ang nararamdaman ko. Pagkalabas namin ni Rita sa hotel ay sakto namang nagring ang cellphone ko. Pangalan ni Jameson ang tumatak kaya sinagot ko kaagad. Hi, napatawag ka. Bati ko sa kanya sa kabilang linya. Marie, I'm sorry. Hindi kita masusundo ngayon at bukas. May emergency kasi regarding sa pinapatayo kong bagong resto. 2 days ako mag-out of town. Babalik ako bagong birthday ko. Paliwanag kaagad nitong ikinatango ko ng ilang beses kahit hindi naman niya nakikita. Ano ka ba? Walang problema. Mag-iingat ka ha? Yun nga lang ang simpleng sagot ko bago naputol ang tawag. Kung tutuusin ay wala naman itong dapat ipaliwanag o ipagpaalam dahil wala namang kami. At simula pa man, tinutulan ko na yung paghahatid niya sa akin pa uwi. Sadyang siya lang talaga yung mapilit but I appreciate all his effort and concern pa rin. Sino yun? Kuryosong tanong ni Rita. Si Sir Jameson nagpaalam lang, may out of town daw siya. 2 days mawawala, sagot ko naman. Ay sayang, bala ko pa namang yayain yun ngayon. Pero hindi bale, tayo-tayo na lang. Anito nakangiti pa rin kahit medyo himig dismayado. Nasa malayong probinsya kasi ang pamilya ni Rita. Kagaya ko'y nakipagsapalaran lang din siya dito sa Maynilang mag-isa. Buti nga ako ay may tita Charita na naging katuwang ko maging sa pagbabantay kay Casper. Anong oras na rin ako nakauwi gawa ng traffic kaya tulog na si Casper ng madatnan ko. Naku Marie, napagod kanina kakalaro sa mga kaklase niya. Kaya pagkatapos kumain ng hapunan, nakatulog ka agad. Kwento ni tita nang banggitin ko sa kanya nakakain sana kami sa labas para i-celebrate ang birthday ni Rita. Kayo na lang Marie, pakisabi kay Rita na happy birthday at pasensya na kamo. Sa susunod na lang kami makakasama na anak mo. Tugon ito kaya tumango na lang ako. Nagpahinga lang ako saglit bago naligo at nagbihis ng formal na dress na kulay mustard kaya tingkad na tingkad ang kulay ng aking balat. Puring-puri pa nga sa akin si Tita Charita habang hinahagod ako ng tingin. Kahit kasi simple lang ang dress na abot hanggang tuhod, ay klarong-klaro kasing kurban ng katawan ko. Sino nga namang mag-aakala na sa ganda mong yan at sa kurban ng katawan mo may 5 taong gulang na anak ka na? Tinalo mo pa yung mga dalaga dyan, puri ni Tita na ikinapula ng pisngi ko. Hindi na ako nagkomento dahil kahit gaano pa ako purihin, ng ibang tao hindi rin naman ako magawang purihin ng taong mahal ko. Nakalimutan pa nga o baka sadya talagang kinalimutan. Ewan ko. Saglit pa akong tumambay sa kwarto at naglambing sa anak kong napakalalim na ng tulog. Hinalikan ko ito sa pisngi bago lumabas at nagpaalam na rin kay tita dahil nag-text na rin si Rita kung saang restaurant kami kakain. Pumara na kaagad ako ng tricycle patungo sa sakayan ng jeep. Halos inabot ako ng kalahating oras bago makarating. Simpleng restaurant lang ito na hindi gaanong maraming tao. Kaya kita kagad ako ni Rita. Kumaway ito, mag-isang nakaupo sa table. O bakit mag-isa ka lang? Nasa si Casper at si Tita Charita. Tanong nito nang makitang mag-isa lang ako. Tulog na si Casper, hindi naman yung pwedeng iwanang mag-isa. Kumain na rin sila sa bahay, pasensya na raw sabi ni Tita at saka happy birthday. Turan ko't naupo nakaharap nito. Kung ganon, isasama na lang kita pagkatapos nating kumain. Total nakabihis na naman tayo. Parang na-excite na sabi nito, kaya kumunot ang noo ko. Saan naman? Kuryosong tanong ko, pero ngiti-ngiti lang ito at hindi na pinansin ang tanong ko dahil dumating na rin ang in-ordering tong pagkain. Kumain tayo ng marami ha, dahil ngayon lang ako nakapanlibre. Tugon pa nito kay natatawa na lang akong sumubo matapos naming manalangin. Medyo kuripot kasi ito. Bihira lang gumastos kaya sulitin na namin. Dahil 2 lang kami ay busog na busog ako pagkatapos. Saglit pa nga kaming nagpahinga bago ako nito inakay palabas. Marie, sama ka ha? Magbabar tayo. Kasi may kachat ako online, magkikita kasi kami ngayon. Ililibre raw niya ako. Excited na aya nito. Na hindi pa man lang ako nakakasagot ay mahigpit nitong hinawakan ang braso ko na para bang ayaw na akong pakawalan. Diyos mio Rita, hindi na ako dalaga. At saka never pa ako napasok sa mga ganyan. Turan ko dahil wala akong balak na sumama.
Bigla ko ring naalala na dahil sa patikim na wine sa akin ni Jace/Jaguar noon, ay may nangyaring milagro sa aming dalawa. Alak talagang isa sa salarin nun. Ako din naman never pa. Kaya sige na please. Ngayon lang naman at saka para matry naman natin. Hindi naman tayo maglalasing Pamimilit nito na may payakapan sa braso ko. Please, pagbigyan mo na ako. Birthday ko naman ngayon, kahit ngayon lang. Regalo mo na lang sa akin to. Naka-puppy eyes na ito sa pagmamakaawa, kaya napabugan na lang ako ng hangin bago marahang tumango. Oo na, sige na. Basta hindi tayo pwedeng maglasing ha. Sasaglit lang tayo doon at uuwi din kaagad. Ani ko na lang kaya napatalon ito sa tuwa. Pagbibigyan ko na lang dahil kaarawan niya. Dahil naman kasi ura-urada itong nagsabi hindi na ako nakapaghanda ng ireregalo sa kanya. Kaya bago pa kami maghanap ng taxi ng sasakyan, ay tinawagan ko si tita para makapagpaalam. Natuwa rin ito sa kabilang linya nang maranasan ko naman daw mag-enjoy, lalo na ngayong napakalaki ng kinakaharap na problema ng aking puso. Sa isang high-end na bar kami dinala ng taxi driver. Ayon na rin sa binigay na address ni Rita. Mahal ata dito komento ko habang nakatanaw sa may entrada ng building. Nasa second floor pa ang bar at talagang napaka-elegante kahit labas pa lang. Ito kasi yung sinabing bar ng chatmate ko Mayaman naman kasi yun. Teka, tatawagan ko ha. Anito't dali-daling tinipa ang cellphone niya. Rinig ko pa ang usapan ng dalawa. Nandito na kami sa labas ng bar, kasama ko yung kaibigan ko. Imporma nito sa lalaki at ilang minuto lang. Matapos ang tawag ay may lumabas na nga ang lalaki para sunduin kami. May itsura ito't sa postura pa lang ay talagang halatang may masasabi sa buhay. Hi, good evening ladies. Bati nito sa amin. Magiliw pa na nakangiti kaya ramdam na ramdam ko ang kilig ni Rita. Lumapit ito kay Rita at bumeso. Mike, si Marie nga pala, kaibigan ko na kasamahan ko rin sa trabaho. Pakilala ni Rita, kaya nilahad ng lalaking kamay nito sa akin na kinuha ko naman para makipag-shake hands. Nice to meet you, beautiful Marie. My name is Mike Jude. Anitong magalang na nakangiti saka ngumiti din ako. Shall we? Alok nito sa amin. Pinahawak pa nito si Rita sa braso niya na ikinakilig naman lalo ng maharot kong kaibigan. Napangiti na lang ako nakasunod sa dalawa, pero hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Marahil dahil ignorante ako at first time palang makakapasok sa ganitong bar na mamahalin at sosyalin pa. Ano kayang mangyayari sa bar na napuntahan ni Marie at Rita? Bakit tila iba ang pakiramdam niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.